Sabi ko na nga ba, may bago si Bristol eh. And pag sinabi natin bago, bagong looks. Pero yun nga, bago sa channel ko my dear friends. And if you know me already, I've been vlogging about classic bikes at least 3 years. And isa sa may comment ko sa inyo and isa sa crush ko rin na yung tipong masasabi mo talagang, wow, bakit ganito? Kompleto. Parang sinagot yung mga request ng mga fans ng Svart Pillen. Tapos sinalpak dito kay Bristol Veloce 500. My dear friends, right in front of you, the new Veloce Scrambler 500. Alrighty. Pag sinabi nating sinagot lahat, when it comes to the engine displacement, ang motor na to 471cc na naka-liquid cooled, 4-stroke, naka-parallel twin with a dual exit exhaust, and 4 valves each siya my dear friends. Kanyang maximum output 35 kilowatts or 46 horsepower at 8,500 RPM sa kanyang maximum torque, 43 Newton meters at 6,500 RPM. Lamang na lamang talaga siya sa mga ibang motorsiklo. It's not just your typical scrambler. Meron siyang 18 liters gas tank capacity. So pwede mo siyang gamitin as GT or as rally. Pero ito nga lang yung disadvantage. This is a big bike pero fights na rin. Ang kanyang fuel consumption, 25 km per liter. Naka 6-speed, naka FI, and naka slipper clutch assist. Ang kanyang wet weight, 173 kilograms only. So it's good typically for a GT. Mababa na nga yung timbang, mababa pa yung seat height. 760mm. Mababa. So mababa siya. And 5'6" tall. Flat-footed siya my dear friends. So if you're going to check, lamang na lamang ka kahit na maliit, pwede. Sa tingin ko kahit na 5'2", sits comfortably on this one. And ang kanyang ground clearance, 190mm. Not that bad actually, may belly pan naman. And mataas naman siya para sa isang scrambler. Pagdating sa kanyang seat, tignan niyo po. Ang kanyang seat. Ang ganda, mapapaulala ka. And even the pillion, kung kalakihan ng upo dito, okay na okay lang. Napailaw natin yung dating Veloce, maganda po. Actually, sa looks lang sila nagkaiba. Same adjustability pa rin sa lights and sa controls. May indication din siya sa kanyang display na naka-turn off yung kanyang ABS. So there's no adjustability when it comes to the clutch lever, brake lever, adjustability up to 5. The controls, this is what you're getting. Nicely done. Ayun na, pwede mo patayin yung ilaw. So hindi takaw gulo katulad ng XSR ko. And pwede mo ring palakasin din. Ayun, pwede kang naka-DRL lang din. Pinangganda nila pati yung controls, the grips, nicely done as well. Magandang itsura niya. The paint on this one or the brush on the handlebar, okay na okay po. Actually, yung kanyang likod maganda din eh. Ang ganda ng itsura niya and naka-mudguard na. And additional, my dear friends, ngayon lang ako nakakita ng motor na to be priced later na naka-single-sided spring end. So, isa sa advantage po yun. This is quite so low-key, my dear friends. Pero babakat talaga to pag tinanggal mo, detachable yung kanyang pillion peg. So, pag tinanggal mo to, okay lang naman pero makikita mo talaga to na may nakalawit. So, I hope they fix that talaga. It's okay. This is still a beautiful bike and para sa akin, when it comes to the looks, it's a contender. Suspension is black and inverted po siya. Ayun nga lang. Hindi nga lang adjustable yung kanya front suspension pero kay rear pwedeng adjust and it has a preload adjustability my dear friends. Ito talaga yung crush natin eh. Yung tipong naka-spoke wheel na matic. Dual channel ABS na nga. Naka-dual disc pa sa harapan. 300mm po siya, naka-Nissin disc brake po tayo. Ang ating rear naman, nasa 240mm disc brake. Ang caliper niya maganda din po with branding. These are Pirelli tubeless spoke type by the way my dear friends. 18/17 tayo from front to rear.
180 tayo sa harapan, 160. 60 naman tayo sa may likuran. O ha? Para sa akin, panalo talaga eh. Lahat ng hinahanap mong maganda, nandito talaga eh. Tumaas talaga yung respeto ko kay Bristol dahil sa kanilang ginawa sa Veloce nila. Although, matagal na si Veloce, pero ulala, my dear friends, panalo talaga sa akin to. And ito yung black nila. Titigan nyo, black guy tayo, pero just to feature something else naman, kasi puno-puno na ng black motorcycles yung channel ko. Ito naman po tayo. Ayan po. Ang price niya, my dear friends, 378,000 Philippine pesos. Though nagtaas ng konti, okay lang. Para sa akin, panalo pa rin. Kapag utangin mo dito kay Bristol, Davao City, naka 10% down payment po tayo. Ang total cash out niya is at least roughly 120,000 Philippine pesos. Monthly, I leave it to the salesman na lang. Link in the description kasi nga may bago tayong salesman ngayon. So, ayan. Maganda naman yung presyo niya. Madali pang utangin. So, para sa akin, ideal siya. Lalong-lalo na medyo stricto yung mga mautangan niya. Especially when it comes to banking. Pero yun nga, my dear friends. I think you should try and visit Bristol Motorcycles. Let me know in the comment section below kung may gusto pa kayong i-request to vlog. Pero binabanatan na natin lahat ng gusto nating i-vlog. Basta gusto nating motor, intriguing, at saka bago, i-vlog natin yan. Babanatan natin yung this year, 2024 style. Alrighty! Hindi na kasi oo. Ito hinahanap naman sa akin kasi wala. Lumipat kasi sa dati sa sales natin dito. Napairin sa pagkaano ng Hindi ito napairin. So ayan, my dear friends, umuulan kahit kay Robinson's Cargo, umuulan. But I need to buy the toy that my son required me to buy. So, promo sila, the backpack, and hindi na matutuloy yung ating Pitbull purchase kasi namatay lahat dahil sa parvo. So I'm going with this one. This is what he requested. Hey, do you love daddy? I want daddy. Oh, kiss mo nga daddy. Ay, ayusin na. Ayusin Avengers. So I will return this one na. I will return it. This one. No. We will return it because you say you want Avengers only. I want this one, please. Daddy, please. Open it. No, you said you want Avengers only, so we will return this one na. Oh, please. I want this, please. Daddy, please. Say it again.